Dominant Protector. Credit to the author. 4,401-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang isa ay dapat palaging magbantay laban sa iba, hindi pa banggitin na ang mga taong iyon ay sikat sa pagiging makasalanan. Ito ay palaging mabuti upang maging maingat. Ang ganitong uri ng mga side issue ay dapat na iwasan kung maaari. Si Wenhan ay ang young master ng Berto Bodyguard Agency. Kahit na siya ay may mga gawin ng isang batang master, siya ay isang matatag na tao na nauunawaan ang malaking larawan. Dahil pinaalalahanan siya ni Terence, maaari rin siyang mag-isa at tumuon sa pag-aaral ng impormasyon ng kanyang mga katunggali. Nais niyang makakuha ng magandang ranggo sa paparating na escort agency meeting sa South Continent. Si Terence ay nag-iisa, iniisip na ang kanyang pagkakakilanlan ay nakatago at walang makakapansin sa kanya. Hindi niya inaasahan na mas kilala siya ng Central Chamber of Commerce kaysa sa inaakala niya. Sa sandaling ito, ang ikatlong palapag ng gitnang Chamber of Commerce, na hindi limitado sa mga tamad, ay inookupahan pa rin ng Man in Black at Tigan. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay hindi kwalipikadong umupo sa mga pangunahing upuan. Sa halip, nakatayo sila sa gilid sa takot at kaba, basang-basa ang likod nila sa malamig na pawis. Isang babae ang nakaupo sa pangunahing upuan, at sa likod niya ay nakatayo ang isang misteryosong tao na ganap na natatakpan ng itim na sombrerong kawayan. Darius, ikaw ang tagapamahala ng sangay ni Moing at ang namamahala sa lugar na ito. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa pagkakataong ito. Kalmado ang boses ng babae na parang walang emosyon pero biglang nag-freeze ang atmosphere sa kwarto. Ito ay hindi isang pisikal na presyon, ito ay ang aura ng isang superior na dulot ng kapangyarihan. Kahit ang isang profound stage master tulad ni Terence ay hindi napigilan ang pag-urong ng kanyang leeg at pigilin ang kanyang hininga, natatakot na ang babae ay hindi maligaya. Si Darius, na superior ni Tigan, ay lalong kinabahan at kinilabutan nang marinig niya ito. Nagsimula pa siyang manginig. Ito. Ang subordinate na ito. Nauuto si Darius at hindi makapagsalita ng kahit ano sa mahabang panahon. Hindi mo alam. O ayaw mong sabihin. Bahagyang sumimangot ang babae at napuno ng killing intent ang mga mata, parang ayaw mo nang ituloy ang pagiging tindera. Ayos lang yan. Ang aking laboratorio ay kasalukuyang kulang sa mga voluntaryo. Bagamat ang mga eksperto sa yugto ng profound ay hindi pa kasama sa saklaw ng pananaliksik, ito ay isang bagay na mangyayari maaga o huli. Bakit hindi kita hayaang matikman muna? No, I don't dare. Sa sobrang takot ni Darius ay mabilis siyang lumuhod. Ang rate ng tagumpay ng mga eksperimento ng tao ay napakababa. Kapag siya ay nailista bilang isang pang-eksperimentong target, 9.5 sa 10 ay mamamatay. Gusto pa rin niyang mamuhay ng walang pakialam at masaya. Kung ganoon, bakit hindi mo sabihin agad? Don't tell me sinusubukan mong talikuran ang responsibilidad mo pagkatapos ng malaking bagay na nangyari. Malamig na saway ng babae. Sa katayuan niya sa organisasyon, hindi na niya kailangang pakialaman ang maliliit na bagay. Kahit na nawasak ang isang sangay ng isang Central Chamber of Commerce, hindi niya kailangang personal na magpakita. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay naging sanhi ng 12-dosenang mga sample ng pagsubok upang tumakas. Ito ay walang alinlangan na isang malaking dagok sa kanyang eksperimento, na nasa kritikal na yugto. Maging siya ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Ito. Hanggang ngayon, hindi pa lubos na nauunawaan ni Darius ang sitwasyon, ngunit kung hindi siya makapagbigay ng dahilan sa oras na ito, mapipilitin lang niya ang kanyang sarili na sabihin, narinig ko na ito ay isang bagong bihag na martial artist na gumamit ng malakas na hakbang upang pasabugan ang piitan. Narinig lamang ni Darius ang mga salitang ito mula sa iba, at malabo ang mga ito. Hindi niya alam kung totoo o mali ang mga iyon. Kung mapatunayang totoo ang mga ito sa huli, ayos lang. Ngunit kung sila ay hindi totoo, kung gayon ang usapin ngayon ay magiging napakaseryoso. Kung ang kabilang partido ay gagamitin siya para sa mga eksperimento ng tao sa galit, wala siyang lugar para umiyak. Ano ba talaga ang sitwasyon?
Sabihin mo sa akin ng malinaw. Kumunat ang noo ng babae at ngumuso, kanino mo ito narinig? Sino yung martial artist na yon? Ano ang lakas niya? Anong teknik ang ginamit niya? Napakalakas niya na kaya niyang pasabugin ang defensive array ng dungeon. Ang mga pasilidad ng pagtatanggol ng piita na ito ay isinasaalang-alang na noong sila ay idinisenyo. Dahil gusto nilang ikulong ang lahat ng Golden Core Stage Expert, sapat na ang kapangyarihan ng defensive array para labanan ang Nascent Soul Stage Expert. Hanggat hindi nila ikinukulong ang sinumang eksperto sa entablado ng Profound, ayon sa teorya, dapat itong maging walang palya. Sinong mag-aakala na mangyayari talaga ang ganoong bagay? Ito ang sinabi ng mga taong nahuli namin. Nauutol na pawis si Darius. Ang pangyayaring ito ay dahil nga sa kanyang kawalan ng kakayahan. Kung talagang inimbestigahan ito ni Shangzin, matagal nang nabunyag ang katotohanan. Gayunpaman, wala siya sa Demon Cold City sa nakalipas na 2 araw. Abala siya sa pakikipagkumpetensya sa iba pang sangay para sa supply ng mga kalakal sa secular na department store. Lahat sila ay nagpaplano laban sa isa't isa. Paano niya nagawang pakialaman ang affairs ng kanyang pamilya? Paano niya naisip na biglang sumiklab ang apoy sa likod bahay niya? Siya ang manager ng branch. Kung maayos niyang pinamahalaan ang sangay, hindi lamang ito magiging political achievement, ngunit maaari rin niyang samantalahin ito at kumita ng malaki mula rito. Sa kabaligtaran, kahit na ang piitan na nagtataglay ng maraming sample ng Jiedan Stage Masters ay nasa saklaw din ng kanyang mga tungkulin, dahil walang kinikita, hindi niya ito binigyang pansin. Gayunpaman, ngayong malaking bagay na ang nangyari, pinagsisihan ito ni Darius. Bagamat walang tubo sa piitan, ito ay isang proyekto na binigyang halaga ng buong organisasyon. Tungkulin niyang manatiling ligtas. Kapag may nangyari at hindi na niya ito naayos sa tamang panahon, mawawala na talaga siya ng ulo. Katulad ngayon, napakalaking gulo ang ginawa niya ngunit hindi niya ito kayang harapin. Ang kanyang buhay at kamatayan ay ganap na nasa kamay ng babae. Nabuhay man siya o namatay, nasa kamay ng kabilang partido. Where's that person? Bring him over. Nakasimangot na sabi ng babae. Nakikita rin niya na hindi alam ni Darius ang nasa loob na kwento. Sa halip na ipagpatuloy ang pagtatanong sa magulo na lalaking ito, mas mabuting tanungin siya ng personal. Biglang nanginig si Darius. Hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo at sinabi na may mapait na mukha, ang lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay ipinadala para sa mga eksperimento ng tao. Noong panahong iyon, nang pasabugan ng piitan, bagamat may mga masters na natitira upang bantayan ang lugar at sumugod mula sa lahat ng direksyon upang mahuli sila, napakakaunting tao. Napakaraming tao ang nakatakas mula sa piitan, at bawat isa sa kanila ay master ng Golden Core Stage. Nang tumakbo sila para sa kanilang buhay, ang kanilang bilis ng pagtakas ay hindi dapat maliitin. Bukod dito, nakatakas sila sa iba't ibang direksyon, kaya ang bilang ng mga taong talagang nahuli ay talagang limitado. Upang mabawasan ang usapin, hindi kaagad iniulat ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, para kay Darius at sa iba pa, hanggat ang bagay na ito ay alam ng mga nakatataas, ito ay magiging isang malaking demerit. Gayunpaman, kung mabilis silang nakakuha ng mas maraming Golden Core Stage Masters upang punan ang mga sample ng pagsubok bago matanggap ng mga nakatataas ang balita, maaari nilang mabawi ang kanilang mga pagkakamali. Nagkataon lang na isa itong kritikal na yugto ng eksperimento, kaya ang mga kinakailangan para sa mga sample ay partikular na mataas. Sa makatuwid, ang mga nahuli ay naibigay na para sa mga eksperimento ng tao gaya ng dati. Sa ngayon, malamang na lahat sila ay naging mga bangkay. 4,402. Ang susi sa lahat ng ito ay upang makuha ang Golden Core Stage Master sa lalong madaling panahon upang punan ang hukay, at sa parehong oras ay maiwasan na matuklasan ng mga nakatataas. Sa kasamaang palad, minamaliit ni Darius ang intelligence network ng mga nakatataas. Napakalaking galaw, paano niya ito maitatago kahit gusto niya? Sa normal na mga pangyayari, bilang taong namamahala sa lugar na ito, magkakaroon siya ng pagkakataon na linlangin ang lahat.
Sa kasamaang palad, ang misteryosong taong nakatayo sa tabi ng babae ay ang numerong 2 figure ng organisasyon sa Sky-class Island, at nagkataon na nagsasagawa siya ng misyon sa lugar na ito ng dagat. Bastos. Itinaas ng babae ang kanyang paa at sinipa ang mukha ni Darius, pinalipad siya. Galit talaga siya. Hindi siya takot sa maladyos na kalaban, kundi sa mga subordinate na parang baboy. Ang Darius na ito ay isang F***king pig. Miss Ford, kailangan mo bang linisin ang iyong bahay? Walang pakialam na sabi ng misteryosong lalaki, ang kanyang katawan ay naglalabas ng matalim na hangarin sa pagpatay. F***sake. Si Darius, na pinalipad, ay agad na nagulat sa kamatayan. Lalong natakot si Tegan na nakaluhod pa rin sa kwarto. Pagtingin sa misteryosong tao sa ilalim ng itim na balabal, halos dumudugo na ang kanyang mga mata. Totoo ba ang lalaking ito? Bumaba ang tingin ng babae sa kanilang dalawa. Mukhang pareho ang intensyon niya. Ang pagkawala ng 2 profound stage expert ay malaking bagay sa ibang kapangyarihan. Gayunpaman, sa kanilang organisasyon, ito ay malayo sa seryosong iyon. Kung ang babae ay tumango, ang mga ulo ni Darius at Tegan ay gumulong sa lupa. Maaaring sila ay mga profound stage masters, ngunit sa harap ng isang makapangyarihang organisasyon at ang misteryosong taong ito, walang pagkakataong makatakas. Kung hindi, ang misteryosong taong ito ay hindi magiging number 2 figure ng organisasyon sa Sky-class Island. Teka, may hindi pa patay. Hindi pa siya pinadala para mag-eksperimento. Biglang may naisip si Tegan at sumigaw. Ganun ba? Medyo naghinala ang babae. Maging si Darius ay nagulat at nataranta. Ang akala niya ay ginagawa ito ni Tegan para mabuhay. Wala siya sa Demon Cold Sea area nang mangyari ang insidente. Ang namamahala sa sitwasyon noon ay ang kanyang deputy, Tegan, at siya lang ang nakakaalam ng katotohanan. It's totoo. May original infant stage cultivator sa mga nahuli. Hindi natin siya magagamit para sa human experiment, kaya dapat makulong pa rin siya. Nagmamadaling sabi ni Tegan. Oo, meron. Matagal na nating kinulong ang original infant stage cultivator na yan. Sa wakas ay nag-react si Darius at tumango. Kung ganun, bakit hindi mo bilasan at dalhin ito? Gusto mo na ba talagang mamatay? Hindi mo ba nakikita na galit si Miss Lysen? Malamig na ngumuso ang misteryosong lalaking nakatayo sa tabi ng babae. Oo. Sina Darius at Tegan ay hindi nang ahas na maging mabagal. Itinuring nila ito bilang kanilang huling pag-asa at nagmamadaling lumabas para kunin siya. Ilang saglit pa, ang nagsubong soul stage cultivator na pinag-uusapan nilang dalawa ay dinala na may mukha na puno ng takot. Ito ay Hansen. Ang taong ito ay isang nascent soul cultivator, at ang kanyang pagkakataong makatakas ay mas mataas kaysa sa iba pang golden core cultivator, ngunit siya ay binugbog ng kalahating kamatayan ni Terence, at ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. Hindi siya makatakbo ng mabilis, at siya ay isang kapansin-pansin at malas na target, kaya siya ang unang na-target ng mga gwardya. Sa pag-escort ni Darius at Tegan, si Hansen ay sumuray-suray na pumasok sa silid at palihim na sinulyapan ang babae at ang misteryosong lalaki. Lumuhad siya ng kusa. Kung tutuusin, hindi naman siya tanga. Alam niya na maaari siyang maging bastos at hindi makatwiran sa harap ng iba, ngunit kung siya ay magiging kahit kaunting hindi makikipagtulungan sa harap ng mga taong ito, tiyak na hahanapin niya ang kanyang sariling kamatayan. Sabihin mo sa akin, paano nasira ang piitan? Unpredictable ang tono ng babae. Oh. Lumiit ang leeg ni Hansen at maingat na sumagot, ang umatake noon ay isang bagong martial artist. Hindi ko alam ang eksaktong lakas niya, ngunit tiyak na napakalakas niya. Hindi ko naman siya kalaban. Nagkaroon ng kaunting alitan sa simula, at sa huli, ako ay natalo niya. Pumunta sa pangunahing punto. Sabi ng babae na medyo nakasimangot. Gusto lang niyang malaman kung sino ang nagdulot sa kanya ng labis na kaguluhan. Tungkol naman sa mga personal na hinanakit ng isang maliit na karakter tulad ni Hansen, hindi siya mapakali. Oo. Tahimik na nagmumuni-muni ang taong iyon sa simula, ngunit pagkatapos na dalhin ng 2 gwardya ang isang tao, tiyak na nakumpirma niya na walang tao sa labas ng pinto.
Bigla niyang hiniling sa amin na umatras sa likuran niya, at pagkatapos ay nag-activate siya ng isang lubhang nakakatakot na galaw. I swear I've never seen such a strange martial art in my life. The destructive power was unprecedented in the world. Bumagsak. Buong detalye ang sinabi ni Hansen. Sa harap ng mga taong ito, wala siyang lakas ng loob na itago ang anuman. Oh! Ibig mong sabihin, ang taong iyon ay nag-activate ng isang napakamapanirang pamamaraan, at nagdulot ito ng malaking pagsabog sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang mga kamay. Hindi maiwasan ng babae ang bahagyang magulat. Oo, sobrang kakaiba yung feeling na yon. Parang ang tagal niyang pinaghandaan tapos biglang sumabog. I never seen such a martial technique. Natarante rin si Hansen. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mid-stage na nascent soul practitioner, may kakayahan siyang makakita ng mga bagay. Masasabi man lang niya na lihim na inihanda ni Terence ang hakbang na ito, at mukhang hindi niya ito na-activate kaagad. Kung magagawa niya ang isang bagay na ganito sa pamamagitan lamang ng isang pag-wave ng kanyang kamay, kung gayon ang lalaking ito ay magiging kasing lakas ng isang profound stage powerhouse, paano siya nahuli noon? Nang marinig ito ng babae ay napalingon siya at nakipagpalitan ng tingin sa misteryosong lalaki. Baka sa mga mata nila ang pagtataka. Malinaw nilang natuklasan ang isang bagay, ngunit sa parehong oras, sila ay kainahinala. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa taong ito. Halimbawa, anong mga katangian mayroon ang taong ito, o anumang mga detalye na nag-iwan ng malalim na impresyon sa iyo. Kung may itinatago ka, dapat mong malaman kung ano ang kahihinatnan. Patuloy na tanong ng babae. Oo. Ang maliit na ito ay hindi maglalakas loob na magtago ng anuman. Mabilis na nanumpa si Hansen. Pagkatapos ng ilang maingat na pag-iisip, sinabi niya, kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kanyang mga katangian, maliban sa kanyang lakas at sa kanyang magaspang na mukha, wala nang iba. Gayunpaman, ang kanyang ugali at hitsura ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ibig mong sabihin, hindi magkatugma ang ugali at itsura ng taong ito. Ang babae ay tumango ng may pag-iisip at sinabi sa isang hindi maarak na ekspresyon, magpatuloy. Ay, tama. May kakaiba sa taong ito. Parang may inaalagaan siyang espesyal. Kahit na walang espesyal na komunikasyon sa pagitan nila, kung tutuusin, may bias. Halatang halata. Biglang hinaplos ni Hansen ang kanyang ulo at sinabing, hindi ko alam kung sinadya o hindi, ngunit ang taong iyon ay sadyang umupo sa tabi ni Lurie. Nang pumasok ang mga gwardya upang ipasok ang mga tao, ayon sa mga patakaran, dapat ay si Lurie na iyon. Gayunpaman, pinandilatan ako ng taong iyon at pinilit akong baguhin ang paraan ng pagharap ko sa kanya. 4,403. Walang reaksyon ang babae sa sinabi ni Hansen. Gayunpaman, biglang natigil ang tingin ng misteryosong lalaki sa hindi malamang dahilan. At saka, if I remember correctly, after the dungeon was blow up, yung taong yun parang kinaladkad yung lurigay na yon. May something na nangyayari sa kanilang dalawa, hehe. Lalong tuwang-tuwa si Hansen habang nagsasalita. Sandali. Ano ang pangalan ng taong may apelyidong Lurie na binanggit mo? Biglang tanong ng misteryosong lalaki. Let me think. Kumunat ang noo ni Hansen at nag-isip ng matagal bago niya tuluyang sinampal ang ulo niya at sinabing, Baron yata ang tawag niya. Baron. Ang mga mata ng misteryosong lalaki ay kumikislap, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang mapaglarong arko. Kilala mo ba ang taong ito? Hindi maiwasang magtanong ng babae. Walang sabi-sabing tumango ang misteryosong lalaki. Tumingin siya kay Darius at sa iba pang naruroon at hindi na nagsalita pa. Nahulaan na niya ang totoo, ngunit napakaraming tao, kaya natural na hindi niya ito sasabihin sa harap nila. Ang iilan sa inyo, umatras muna. Tahimik na naintindihan ng babae at agad na inutusan ang lahat na umalis. Hindi ito masyadong inisip ni Hansen, ngunit tuwang-tuwa sina Darius at Tegan. Akala nila ay mababalatan sila ng buhay pagkatapos na gumawa ng ganitong malaking gulo. Gayunpaman, tila walang intensyon itong si Miss Ford na ituloy ang usapin. Agad namang nagpasalamat ang dalawa at nagmamadaling hinaila palabas si Hansen. Si Miss Ford at ang misteryosong tao lang ang naiwan sa kwarto.
Ang Beren na ito, kung hindi ako nagkakamali, ay isang disipulo ng Green Cloud Pavilion ng North Island. Nabalitaan ko na napakalapit niya kay Terence noong siya ang ikatlong Pavilion Master ng Welcome Pavilion. Dahan daw ang sabi ng misteryosong lalaki. Oh! Si Beren at Terence ay may malapit na relasyon, kaya ang martial artist ay si Terence. Tumango si Miss Lysen. Naisip na niya ito dati matagal na niyang sinusundan si Terence, kung tutuusin. Tama, at least 70% ang chance. Ayon sa sinabi ng taong ito, parang pill bomb ang paraan para sirain ang kulungan. At sa lahat ng taong nakilala ko, 2 tao lang ang magaling sa ganitong kakaiba at kakaibang paraan. Ang isa ay si Harry, miyembro na siya ng center natin, at nasa North Island siya, para mamuno tayo sa kanya, si Terence. Paniguradong sabi ng misteryosong lalaki. Mayroon siyang malapit na relasyon kay Beren at marunong gumamit ng peel firebomb. Mula rito, ang martial artist na ito ay si Terence, pagtatapos ni Miss Lysen. Oo, may isa pang bagay na makakapagpatunay nito, mukhang martial artist ang taong ito, pero hindi tugma sa aura niya ang feeling na ibinibigay niya. Ibig sabihin, malamang ay naka-disguise mask siya, ibig sabihin, siya si Terence na naka-disguise. Tumango ang misteryosong lalaki at nagpatuloy, gayon din, nang pumunta ako sa kagubatan ng Laughing upang hanapin ang sanggol na ginseng, nakita ko na ang mga bakas nito, ngunit may tumalo sa akin dito. May mga bakas din ng peel firebomb na naiwan sa pinangyarihan. Kung hindi ako nagkakamali, si Terence ang may gawa nito. Maaaring maging hinala kung titingnan mo sila ng paisa-isa, ngunit kapag pinagsama mo silang lahat, kasama ang lahat ng mga araw na nakaturo sa isang tao, walang duda na si Terence iyon. Hehe, medyo kawili-wili ang batang ito. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya o hindi, pero patuloy siyang pumupunta para sirain ang aming mga plano. Hindi napigilan ni Miss Ford na matawa, ngunit walang makakapagsabi kung masaya siya o galit sa kanyang ekspresyon. Young lady ni, why don't I make a trip down personally? Mungkahi ng misteryosong lalaki. Sinasadya man o hindi, hindi maganda para sa kanila na hayaan si Terence na patuloy na maging walang ingat. Kung hahayaan nila siya, baka magkaroon pa ng gulo sa hinaharap. Hindi. Ito ay isang bagay na partikular na sinabi sa akin ng Professor Lee, hindi ko ito maaaring tutol. Hindi naman ito isang malaking bagay, kaya hayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Umiling si Miss Lysen. Pero itong si Terence, he's always doing shocking things. Don't look at how weak he is right now, I have a feeling na magiging malaking problema natin siya sa lalong madaling panahon. Hindi magiging ganoon kadali ang pakikitungo sa kanya noon. Nag-aalalang sabi ng misteryosong lalaki. Tila kilalang kilala niya si Terence sa antas ng kanyang lakas, hindi man lang niya papansinin ang isang gintong core master na tulad ni Terence sa normal na mga pangyayari. Ituturing lang niya itong hamak na langgam na madali niyang durugan. Kahit na nagdulot ng kaunting problema ang langgam na ito, hindi nito mababago ang malaking larawan. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang atensyon ng misteryosong lalaking ito kay Terence ay higit pa sa antas ng paggamot sa mga ordinaryong langgam. Ang pagsasabi na kaharap niya ang isang malaking kalaban ay medyo isang pagmamalabas, ngunit ang misteryosong lalaking ito ay talagang nakita si Terence bilang isang seryosong banta. What's wrong? Sa talino at lakas mo, paano ka matatakot sa ganyang junior? Kakaiba talaga ito. Hindi mapigilan ni Miss Ford ang mapangiti. Kahit na siya ang namamahala sa pangkalahatang sitwasyon sa Skyrank Island, ang misteryosong lalaking ito ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng hepe, at ang kanyang posisyon sa organisasyon ay napakataas din. Naabot niya ng buo ang kanyang kasalukuyang antas sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sobrang talento at lakas. Siya ay lumaban ng paunti-unti, at walang malaking shot ang maglalakas loob na maliitin siya. Siya ay isang pambihirang tao. Hindi maiiwasan na ang misteryosong lalaki ay nasa tuktok ng kanyang ulo. Hindi banggitin ng mga ordinaryong tao, kahit na ang mga masters ng profound stage ay maaaring hindi makapasok sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, iba na ang pakikitungo niya kay Terence, isang Golden Core Stage Master, kahit na nagsasalita tungkol sa kanyang takot. Ito ay isang bagay na hindi pa niya narinig noon, hindi man lang nakita noon. I'm not scared,
But my instinct tells me that I can't underestimate this, Terence. It's best to keep this potential problem in the bud para maiwasan ang future trouble. Seryosong sabi ng misteryosong lalaki. Tulad ng sinabi ni Miss Ford, sa kanyang talento at lakas, hindi niya kailangang matakot sa sinuman. Kahit sinong master, kasama ang mga maalamat na masters, ay malalampasan lang niya. Walang sino man ang nakahihigit sa kanya. Gayunpaman, kahit na siya ay mapagmataas, ang misteryosong lalaki ay ganap na makatuwiran. Hinding-hindi niya guguluhin ang mga bagay-bagay dahil sa kanyang pagmamataas, ni hindi niya mamaliitin ang kaaway dahil sa kanyang pagmamataas. Kung hindi, kung siya ang uri ng tao na minamaliit ang lahat dahil lang sa kaunting lakas, imposibleng makamit niya ang kanyang kasalukuyang katayuan at antas sa isang organisasyong may napakaraming eksperto. Tama ka, ngunit ang Terence na ito ay hindi pa maaaring mamatay. Walang kabuluhan kung siya ay namatay. Ito ay hindi lamang utos ni Professor Lee, ito ay para din sa kapakanan ng sitwasyon. Nang makita ang seryosong tono ng misteryosong lalaki, paliwanag ni Miss Ford, kung may mangyari kay Terence, lalo na sa ating mga kamay, mapipilitin ang mga taong iyon na gawin ang isang bagay. Magkakasama silang mamamatay, at magiging malaking problema iyon. 4,404. Yung mga tao. Namilog ang mga mata ng misteryosong lalaki. Siyempre, alam niya kung sino ang pinag-uusapan ng mga taong nami-miss ni Lysan. Kasabay nito, alam niya kung gaano kakilakilabot ang kanilang lakas. Totoo naman. Pinapanatili pa rin namin ang isang pinong balanse sa kanila. Magkaharap kami. Wala kaming lakas ng loob na lunokan ang iba. Hindi naman sa hindi natin kaya. Yan ang gusto natin, paliwanag ni Miss Lysan. Ang misteryosong lalaki ay palaging nasa isang misyon sa Sky Class Island at hindi kailanman umalis, kaya mas alam niya ang mga bagay na ito kaysa sa misteryosong lalaki. Natahimik ang misteryosong lalaki. Nag-ingat siya sa sumisikat na Terence, ngunit ito ay isang maliit na bagay kung ilalagay sa pananaw ng buong organisasyon. Ang paghaharap sa pagitan ng dalawang panig ang pinakamahalagang bagay. Ang kasalukuyang sitwasyon ay kahit na anong panig ang gustong lumunin ang kalaban, ang huling resulta ay maaari lamang maging mutual destruction. Kaya kahit gaano pa kalaban ang tila, ang magkabilang panig ay talagang nagpapanatili ng isang tacit na pagkakaunawaan. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang bobo. Kung walang sapat na fuse, walang sino man ang gustong mamatay nang hindi maipaliwanag kasama ang iba. Huminto sandali si Miss Ford at pagkatapos ay seryosong binalaan siya, pero, kung hinawakan mo si Terence, natatakot akong sisindihan nito ang fuse, at pagkatapos ang hindi pa nagagawang labanan na ito ay talagang mangyayari. So, hindi lang natin kayang harapin si Terence ngayon, pero kailangan din natin siyang iligtas sa kritikal na sandali. Hindi napigilan ng misteryosong lalaki na sumakit ang ulo. Idiniin niya ang kanyang templo gamit ang isang kamay at sinabing, ito ba ang dahilan kung bakit maraming beses mo akong hiniling na protektahan ka noon? Tama. Ang bagay na ito ay lubos na confidential at hindi maaaring malaman ng ikatlong tao. Alam mo ang pamamaraan ni Professor Lee. Kung paano natin haharapin itong si Terence in the future, at kung ano ang gagamitin natin sa kanya, wala pa akong natatanggap na balita mula kay Professor Lee. Hintayin na lang natin, malamig na paalala ni Miss Lysan. Oo. Bagamat may mga pagdududa pa rin ang misteryosong lalaki sa kanyang puso, may pakiramdam siya na ang nakatagong panganib na ito ay magdudulot ng gulo, ngunit dahil nag-utos na ang mga nakatataas, hindi na lang niya ito maaaring suwayan dahil sa ilang kawalan ng katiyakan. Maaari niyang tawagan ang hangin at ipatawag ang ulan sa Sky Class Island, ngunit ang isang salita ni Professor Lee ay maaaring magpakamatay sa kanya ng isang miserableng kamatayan. Masyado na niyang pinahahalagahan si Terence, ngunit kahit na ganoon, hindi niya akalain na magiging ganoon kasensitibo ang pagkakakilanlan ni Terence. Ang isang galaw ay maaaring makaapekto sa buong sitwasyon. Si Terence ay talagang isang mahalagang figure na nakatayo sa gitna ng dalawang malalaking puwersa. Anyway, sa ngayon, sa lakas ni Terence, malayo siya sa threat sa US alone. Huwag muna natin siyang alalahanin sa ngayon. Ang priority natin ngayon ay ang bumuo ng ating malaking plano. Ito ang pundasyon na talagang makakakontrol sa sitwasyon sa hinaharap.
Kailangan mong i-distinguish ang priority at hindi ma-distract kay Terence. May determinasyon na sabi ni Miss Lysen. Naiintindihan ng subordinate na ito. Tumango ang misteryosong lalaki. Sa pagtatapos ng araw, si Terence ay isang potensyal na banta lamang. Napakaraming henyo sa mga araw na ito, at higit sa 70% sa kanila ay nasa unang yugto, ngunit kapag nakapasok na sila sa mas matataas na antas, sila ay kulang sa lakas at kalaunan ay mawawalan. Maaaring hindi makatakas si Terence sa kapalarang ito. Dagdag pa, kahit na talagang lumaki si Terence, ang banta na maaari niyang gawin sa kanyang sarili ay limitado. Sa kabilang banda, kung magtagumpay sila sa napakahalagang eksperimentong ito ng tao, ang organisasyon ay hindi magagapi, at ang balanse ay masisira. Si Terence ay hindi magkakaroon ng anumang oras o pagkakataon na lumago, at ang digmaan ay matatapos na. Tawagan sina Darius at Tegan. Bagamat nagkaroon ng gulo sa pagkakataong ito, kailangan pa ring magpatuloy ang pagsubok sa tao. Utos ni Miss Lysen. Tumango ang misteryosong lalaki at agad na tinawag sina Darius at Tegan, na nagbabantay sa labas, papasok. Miss Ford, magalang na bati ni Darius at Tegan sa kanya. Nanginginig pa rin sa takot ang dalawa, para silang naglalakad sa manipis na yelo. Bagamat hinayla ni Tegan si Hansen palabas sa isang sandali ng desperasyon at tila napawi ang galit nitong mas mataas, ang pagsama sa isang soberano ay parang pagsama sa isang tigre. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Miss Lysen? Kung determinado siyang patayin ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy, hindi makakaligtas sa kamatayan ang dalawa. Kayong dalawa, hindi ko na kailangang sabihin sa inyo kung gaano kalaki ang gulo sa pagkakataong ito, di ba? Dahil hindi namin nakuha ang baby ginseng, napakahirap na ng aming eksperimento, walang ekspresyong sabi ni Miss Lysen. Now that we're at a critical stage, napakaraming experimental samples ang biglang nagtakbuhan, even the progress of the entire experiment will be greatly delayed. Miss Ford, alam naming mali kami. Pupunta kami at huhulihin sila ngayon. Nangangako kaming hindi namin ipagpapaliban ang eksperimento. Agad na lumuhad sina Darius at Tegan at tinapik ang kanilang mga dibdib gaya ng kanilang pangako. Kung hindi sila mabilis na gumawa ng isang bagay upang mabayaran ang kanilang mga krimen, at kung dumating si Miss Ford upang ayusin ang score mamaya, ang kanilang kapalaran ay talagang mahirap hulaan. This time, napilitan na talaga sila sa isang sulok. Sina Darius at Tegan ay nag-uusap ng pribado sa labas. Nakahanda silang personal na hulihin ang mga tao sa labas. Sa lakas ng dalawang profound stage expert, ang pagkuha ng ilang golden core stage expert ay isang larong pambata. Hanggat mayroong angkop na target, hindi magiging mahirap na makuha ang 12-12 ng mga ito. Upang maiwasan ang paghihinala, hindi nila ito gagawin noon. Karaniwang kailangan nilang maghanap ng dahilan na hindi masyadong kainahinala, tulad ng mga taong nakakulong sa piitan. Ngunit ngayon, walang ibang paraan. Ang pagsubok ng tao ay nangangailangan ng mga sample. Kung magtagal ito, mahirap tiyakin na hindi magagalit ang Miss Ford na ito. Ito ay mas mababa sa dalawang kasamaan, kaya maaari lamang siyang kumuha ng kaunting panganib. Sandali lang, may retarded ba kayong dalawa? Kumunat ang noo ni Miss Lysen. Agad na natigilan sina Darius at Tegan, at nagkatinginan sila. Humph, dati, nakahuli ka na ng daan-daang Golden Core Stage Master sa Demon Cold Sea area. Bagamat ang mga sea areas ng South Continent ay sikat sa kanilang kaguluhan, at walang makikialam kahit napatayin mo ang ilan sa kanila sa publiko, naisip mo na ba na ito ay pumukaw ng hinala ng iba pang malalaking puwersa pagkaraan ng mahabang panahon? Kung lalabas ka ngayon para mahuli ang mga tao, hindi ka ba makakagawa ng malaking grupo ng gulo? Tumingin si Miss Ford sa kanilang dalawa na para bang mga tulala. Ito. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Darius at Tegan. Iniisip lamang nila kung paano matutubos ang kanilang mga kasalanan. Hanggat makakalagpas sila kay Miss Ford, sinong F*** ang bahala kung paghihinalaan sila ng ibang puwersa. Sa kanilang opinyon, ang mga tinatawag na major forces na ito ay maaari lamang magpakita ng kanilang kapangyarihan sa lokal na lugar.
Sa harap ng core ng mga eksperto, wala sila. 4,405. Ang North Island ang unang lugar para magsagawa ng mga eksperimento sa tao. Sa ngayon, ito rin ang lugar kung saan nawala ang pinakagintong core stage cultivator. Ngayon, nakuha nito ang atensyon ng mga nakatataas sa 3 pavilion sa North Island. Ang insidente ay lihim na iniulat sa Law Enforcement Hall at hiniling nila sa Law Enforcement Hall na imbestigahan ito. Kaya lang, itigil ko na ang South Island. Maaaring tumagal ang kontinente. Tumayo ang misteryosong lalaki sa tabi ni Miss Ford at sinabi, ang eksperimentong ito ay ang aming numero 1 prioridad sa Sky-class Island, at ito rin ang aming trump card upang makontrol ang sitwasyon sa hinaharap, kaya dapat itong gawin ng palihim. Hindi ito matukoy ng labas ng mundo. Hindi mahirap sirain ang mga lokal na puwersa ng isla ng Sky-class, ngunit kung lumabas ang balita, lahat ng nagawa natin noon ay magiging walang kabuluhan. Tumango si Miss Lysen. Nagkatanga ako at muntik nang masira ang plano ng organisasyon. Patawarin mo ako, Miss Lysen. Mabilis na humingi ng tawad sina Darius at Tegan. Hindi ka lang tanga, puro ka tanga. Hindi mo man lang mabantayan ang grupo ng mga Golden Core Cultivator. Puro ka basura. These people have escaped, Lady Ni said coldly. The lack of experimental samples is secondary. Ang pinakanakababahala ngayon ay kung ang balita ng ating human experiments ay kakalat sa bibig ng mga taong ito at magdulot ng panik at atensyon mula sa ibang puwersa. Ang mga nakatakas na ito ay natatakot na mahuli muli kung sakaling lumabas ang balita, kaya hindi sila maglalakas loob na ipakalat ang balita sa ngayon, ngunit mahirap sabihin kung mangyayari iyon sa mahabang panahon. Sumimangot din ang misteryosong lalaki. Huwag kang mag-alala, Miss Lysen. Gagawin ko ang lahat para mahuli sila. Ang mga taong ito ay naitala ang kanilang mga pagkakakilanlan noong sila ay unang nahuli. Sa intelligence network at kapangyarihan ng ating organisasyon, hindi ito dapat maging napakahirap na hulihin sila. Mabilis na ginagarantiyahan ni Darius. Manam, ipaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Hindi mo maaaring hayaang lumabas ang impormasyong ito. Kung hindi mo sila mahuli ng buhay, pagkatapos ay patayin sila. Tandaan, ito na ang iyong huling pagkakataon para iligtas ang iyong sarili. Kung hindi mo magawa ng maayos, huwag ka nang bumalik para makita ako. Also, forget about that warrior and Baron, malamig na sabi ni Lady Ni. You don't need to catch them. Oo. Ang subordinate na ito ay tiyak na magbabayad para sa aking pagkakamali, tiyak na magbabayad para sa aking pagkakamali. Takot na takot sina Darius at Tegan na basang-basa sila sa malamig na pawis. Paulit-ulit nilang tinanguan ang kanilang mga ulo. Bagamat hindi nila naiintindihan kung bakit hindi kailangang hulihin sina Wufo at Baron, hindi sila naglakas loob na magtanong. Bagamat hindi tayo makapagpapalabas ng anumang hinala, dapat magpatuloy ang eksperimento. Dahil nawasak na ang piitan, ililipat natin ito sa ibang lugar ng dagat. Anyway, marami na tayong nahuli na tao dito, kaya hindi ligtas na magpatuloy. Darius, ikaw ang namamahala sa South Continent, kaya ipaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Kung may pagkakamali man, papatayin kita. Umorder si Lady. Oo, sagot ni Darius sa malalim na boses. Buhay niya ang nakataya. Nakapagdesisyon na siya. Kahit na kailangan niyang isantabi ang usapin ng sangay ni Moing, kailangan niyang gawin muna itong dalawang bagay na well. Kung hindi na niya kayang itago ang kanyang ulo. Ano ang punto ng pagiging sakim? Broken bar. Sa bilya ng pamilya Charlton sa sekular na mundo. Mula ng Donald Milton at ang mga tao mula sa sekta ng balabal na bakal ay dumating ng buong puwersa, ngunit madaling itaboy ni Donovan, ang bilya ay bumalik sa dati nitong kapayapaan, marahil ay higit pa kaysa dati. Ito ay dahil ang lahat ng uri ng alingawngaw ay kumakalat sa mga lansangan, na nagsasabi na ang lugar na ito ay kakaiba at kakaiba. Paminsan-minsan, magkakaroon ng mga kakaibang phenomena, at maraming tao sa paligid ang lumayo pa.
Mas mabuting paniwalaan ang isang misteryosong bagay kaysa hindi. Anyway, hindi naman kapos sa pera ang mga kayang bumili ng villa. Sino ang handang mamuhay ng magandang buhay at manatili sa lugar na ito sa takot? Hindi isang masamang bagay para sa mga tauhan ni Terence na ang mga bahay sa kanilang paligid ay lahat ay lumayo. Ang mga practitioner ay malamang na masanay sa kapayapaan at katahimikan sa bandang huli, kahit na ano pa sila noong una. Dagdag pa, ang mga walang malay na batang babae ay nananatili sa villa, at kailangan nila ng mas tahimik na kapaligiran. Sa orihinal, pagkatapos malutas ang nakaraang insidente, iminungkahi ni Donovan na lumipat ang lahat sa West Star Village. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang talakayan, mataktika silang tumanggi. Sa proteksyon ng dakilang Diyos na si Donovan, ang paglipat sa nayo ng West Star Mountain ay magiging mas malaya kaysa sa pananatili sa Charlton Family Villa. Gayunpaman, ang bawat isa ay may kanya-kanyang buhay at hindi pa umabot sa punto ng pagiging ganap na malaya. Hindi makatotohanang ihiwalay sila sa mundo. Bukod dito, pagkatapos ng insidenteng ito, kahit na ang isang brutal na figure na tulad ni Donald ay natakot sa kanyang talino, pabayaan ang iba pang maliliit na fries. Pagkatapos ng lahat, ito ay lamang ang secular na mundo. Ang lakas ng bawat isa ay nasa tuktok na ng pag-iral, at ang bawat isa sa kanila ay sikat. Ang ibang mga tao lamang ang natatakot sa kanila, at hindi nang ahas na gumawa ng inisyatiba upang pukawin sila. Kahit na isang tao ang makakalaban ng napakaraming Sky-class Full Masters, sino ang makakapigil kay Donovan kung lalabas siya? Ang mga kababata ay hindi pumunta ng mag-isa at pinapunta ang mga batang babae na walang malay. Malinaw na hindi tama na hayaan sina Donovan at Tia Queen na alagaan ang napakaraming tao ng sabay-sabay. Gusto pa rin ng matandang mag-asawa na gumugol ng ilang oras na mag-isa, kaya ang lahat ay natuloy gaya ng dati. Ang mga batang babae ay nanirahan pa rin sa villa, at ang iba ay nasa grupo pa rin ng dalawa, na nagpapalitan sa pagbabantay. Sa araw na ito, si Chester at ang Amara ay turn na sa tungkulin. Si Amara ay nag-aalaga sa mga batang babae sa silid, habang si Chester ay abala sa ibaba kasama si General Wilson at ang Purple Lightning Beast. Ang isang tao at dalawang hayop ay labis na kinakabahan, na para bang kaharap nila ang isang malaking kalaban, naglalaro ng labanan ang Panginoong Maylupa. Kapag ang mga tao ay nababato, palagi silang gumagawa ng isang bagay na katangahan, kahit na ang mga practitioner ay walang pagbubukod. Ang pakikipaglaban sa Panginoong Maylupa sa dalawang espiritong hayop ay isang bagay na wala pang nagawa noon, at walang sinuman ang gagawa nito muli. Ang mas bihira pa ay natatakpan ng puting papel ang mukha niya. Siya ay isang tao, ngunit siya ang higit na natalo sa pakikipaglaban ng may-ari sa dalawang espiritong hayop. Nakakunot ang noo ni Chester, muntik na niyang mawala ang lahat, at sakto ng patens at tensyonado ang atmosphere, tumunog ang doorbell. Sino te? Huminto si Chester, ang dalawang halimaw ay tila hindi talaga nagbabantay, at alam niya na ito ay isang normal na tao lamang. Express delivery. Boses iyon ng isang binata sa labas ng pinto. Express delivery. Lalong nagulat si Chester, hindi pa siya nakabili ng kahit ano online dati, at kahit na iba ang bumili, hindi nila ito ipapadala dito. Dagdag pa, ang lahat ng mga supply sa villa ay binili nila mula sa kalapit na supermarket sa Shift. Madalas ding magpadala si Uncle Fred ng mga bagay, kaya walang sino man dito ang bumibili ng express delivery. Sa pag-iisip na iyon, naramdaman ni Chester na may mali. Binigyan niya ng tingin ang dalawang hayop at bumangon para buksan ang pinto. Ang dalawang hayop, sa kabilang banda, ay may lihim na pagkakaunawa. Sila ay lumabas mula sa likurang pinto at pinalibutan siya mula sa magkabilang panig. Kung may nangyaring mali, sabay silang aatake sa kanya. 4,406. Maingat na binuksan ni Chester ang pinto at tinignan ang tao. Mukha nga siyang normal na tao, nakadamit parang deliveryman. Kung kailangan niyang sabihin kung sino ang iba sa iba, mas may karanasan siya. Saan ang delivery? Kumunat ang noo ni Chester. Ito ang address, Ocean View Bay Villa No. 8, para sa Amara o Chester. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Walang pakialam na sagot ng deliveryman. Ano?
Lalong naghinala ngayon si Chester. Sino ka? Kung may nakasulat na pangalan ng ibang tao, posibleng may binili sila at nilagyan ng address para makatipid ng oras. Pero may nakasulat na pangalan niya na hindi maipaliwanag. Wala siyang binili. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraang pagkakataon, hindi inisip ni Chester na may taong magiging ganito kawalang pag-asa at darating na naghahanap ng gulo, ngunit para maging ligtas, ang una niyang reaksyon ay ang isipin na ang taong ito ay isang especially iyan na ipinadala ng isang maliit na sekta. Nagulat ang Deliveryman sa kanya. Tapos tumingin siya sa kanya na parang baliw na nakatingin at bangulong, deliveryman lang ako, sino pa ba ako? Hayaan mo akong tingnan ang express delivery. Pinag-aralan ng mabuti ni Chester ang ekspresyon ng lalaki, at kinuha lamang ang pakete pagkatapos matiyak na maayos ito. Kung tutuusin, isa siyang sky-class full master in this world, para siyang nuclear bomb. Kahit na ang kabilang partido ay may masamang intensyon, hindi niya kailangang mag-alala siya ay likas na nagbabantay. Ibinaba ni Chester ang ulo para tingnan ang hatid at natigilan. Ang sulat kamay sa delivery form ay mukhang pamilyar, hindi ba ito ang sulat kamay ni Boss Terence? Hindi lang iyon, ang susi ay ang napakalaking selyo nito. Sa sobrang gulat ni Chester ay hindi niya maisara ang kanyang bibig ng matagal, muntik na siyang mawala ng malay. Sabi nito, Sky Class Island Center Express Service Company. Banal na tae. Simula nang lumakas siya, ito ang unang beses na naramdaman niyang kulang sa oxygen ang utak niya. Anong uri ng kumpanya ng paghahatid ito? Kahit na ang Sky Class Island ay lumitaw, maaaring ito ay isang mail mula kay Boss Terence. Hindi ba ito masyadong mahiwaga? Ang unang reaksyon ng isang normal na tao ay may mali, at si Chester ay walang exception. He looked at this deliveryman up and down na may kainahinala sino ang nagpadala sa lalaking ito dito. Ito ay isang mahusay na binalak na bitag. Ikaw ba ang tatanggap o hindi? Gusto mo bang pirmahan ito? Kung hindi, ibabalik ko. Naramdaman ng deliveryman na tumindig ang kanyang balahibo mula sa kanyang pagkakatitig. Kung ito ay isang taong may mahinang pag-iisip, malamang na sumigaw sila ng "oh" at tumakas. Hindi ito maaaring makatulong. Sa panahon ngayon, lahat ay natatakot na makatagpo ng isang baliw. Sa puntong ito, naalis ang mga hinala ni Chester. Pagkatapos ng lahat ng iba ay maaaring kasinungalingan, ngunit ang sulat kamay ni Boss Terence ay hindi maaaring peke. Kahit anong tingin niya rito, normal na tao lang ang deliveryman, at wala siyang makitang masamang intensyon. Lagda, syempre, kailangan nating pumirma. Mabilis na sabi ni Chester. Wala siyang pakialam kung bitag man ito o hindi, kailangan niyang kunin at basahin. Sa karaniwang mundo, halos hindi magagapi ang Sky Class Full Masters, madali nilang baliwalain ang mga scheme at plot. At saka, habang hindi talaga siya naniniwala, paano kung galing talaga ito kay Boss Terence? Dito, pirmahan dito. Maaari kang magpadala ng tugon sa loob ng 30 araw. Ito ang aking business card. Tawagan mo ako pagkatapos mong magsulat. Pupunta ako para kunin. Sabi ng deliveryman habang inaabot ang card kay Chester. Napaawang ang bibig ni Chester. What the hell was this? Kahit ang deliveryman ay nagpapadala ng mga name card. Please write a reply as soon as possible at tawagan mo ako. Aalis na ako. Tumango ang deliveryman kay Chester at tumalikod na para umalis. Sandali lang. Nagulat si Chester at mabilis siyang hinaila pabalik. May iba pa ba? Malinaw na nagbabantay ang mukha ng deliveryman, kahit hindi na mamalayan na nasa defensive position. Halata na talagang iniisip niya na si Chester ay isang mental patient na maaaring makagat ng isang tao. Og! Napakamot ng ulo si Chester. Ano? Anong klaseng kumpanya ito? Paano sila makakapagpadala ng mga pakete mula sa Sky Class Island? We're the Central Express Delivery. Hindi mo ba kami narinig? Binigyan siya ng deliveryman ng kakaibang tingin. Hindi ko pa narinig. Umiling si Chester. Hindi siya bumili online, at walang magpapadala sa kanya ng mga gamit ng walang dahilan. Gayunpaman, dahil hindi niya ito narinig, hindi ibig sabihin na hindi ito narinig ng iba. Sa katunayan, ang Central Express ay isang kumpanya ng surir na kamakailan lamang ay bumangon at medyo makapangyarihan.
Hindi lamang mabilis at maayos ang logistics channel, ngunit ang bilis ng paghahatid ay mas mabilis din kaysa sa iba pang kumpanya ng express delivery. Ang presyo ay napakaabot-kayang. Kaya, sa loob lamang ng ilang buwan ng pagkakatatag nito, mabilis na sinakop ng Central Express ang merkado. Ang mga bumili online ay karaniwang alam ang Central Express. Okay, kahit na ang aming Central Express ay naitatag lamang sa maikling panahon, ang aming kasalukuyang laki ng merkado ay hindi bababa sa alinman sa mga nangungunang kumpanya ng paghahatid ng express. Ang aming mga logistics channel ay nasa buong mundo, at mayroong maraming mga express delivery mula sa ibang bansa, kabilang ang maraming maliliit na isla, tulad ng Hawaii. Bagamat hindi ko pa narinig ang iyong Sky Class Island, sa tingin ko ito ay dapat na isang maliit na isla. Paliwanag ng Deliveryman. Ha! Hawaii! Anong kinalaman nito sa Sky Class Island? Natigilan si Chester, at natagalan siya bago mag-react. Kaya hindi alam ng Deliveryman na ito kung ano ang Sky Class na isla, akala niya ay maliit lang na isla. I'm sorry, I've never been to this Sky Class Island, but I think it's just like that. Nahihiyang sabi ng Deliveryman. Marami ka bang ganitong package sa kumpanya mo? May connections ba siya sa Sky Class Island? Sabi ni Chester, hindi pa rin sumusuko. I'm not too sure about that. Isa lang akong high-level courier sa Central Express. Ako ang kadalasang in charge sa pagpapadala ng ilang international mail at ilang papeles. This one is a paperwork. Sabi ng Deliveryman. Isang dokumento. Napakurap-kurap si Chester, naaalalang makakabalik siya sa loob ng isang buwan. Kung gayon, saan mo ipapadala itong resibo na iyong binanggit? Don't tell me it's the place to send it back to the sender. 4,407. Dahil ipinadala ito mula sa Sky Class Island, natural lang na ibinalik ito kung hindi, paano ito tatawaging paghahatid. Tiningnan ng Deliveryman si Chester na may kakaibang ekspresyon, pakiramdam niya ay hindi lang baliw ang lalaking ito, isa siyang tulala. Hindi, ang ibig kong sabihin, paano mo nakuha itong sulat sa Sky Class Island? Tanong ni Chester. Kung tutuusin, iniisip pa niya kung nanaginip ba siya. Ang Sky Class Island ay palaging isang maalamat na lugar, at kung hindi dahil sa boss ni Terrence at sa iba pa na gumagamit ng teleportation formation, hindi siya maniniwala na may ganoong mahiwagang lugar. At ngayon, may mas hindi kapani-pani walang nangyari ang tinatawag na Central Express Delivery Company na ito ay nakapagpadala ng mga sulat pabalik-balik sa pagitan ng Sky Class Island at ng sekular na mundo. Kahit na si Chester ay may karanasan at may kaalaman, kailangan niyang bigyan ng dalawang mahigpit na sampal ang kanyang sarili upang makita kung talagang tulog pa siya. Gayunpaman, ang sulat kamay sa papel ay si Boss Terrence, walang duda tungkol dito. Kung ito ay isang maingat na idinisenyong scam ng ilang maliit na prito, kahit na ang pagkopya ng sulat kamay ni Boss Terrence ng walang kamali-mali, ito ay magiging masyadong nakakagulat. Kaya, ang kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip ni Chester ay maaari lamang ilarawan sa isang salitang kalahating paniniwala, kalahating pagdududa, o mas tumpak, 40% hanggang 60% pagdududa. Paumanhin, hindi ako sigurado tungkol doon. Isa lang akong high-level courier na responsable lang sa pagpapadala ng mga package. Wala na akong ibang tinatanong. Tsaka ang distribution channel is a company secret. Hindi alam ng mga ordinaryong tao ang tungkol dito. I can only tell you that the documents are sent back to the company's headquarters this time and then transferred. Ibinuka ng Deliveryman ang kanyang mga kamay. Oh, talaga. Salamat, nang makitang wala siyang makukuha mula sa Deliveryman, sumuko si Chester at hinayaan siyang umalis pagkatapos lagdaan ang resibo. Bagamat sinabi niya iyon, wala siyang planong pabayaan ito. Kahit anong isipan niya, masyadong kaina-hinala ang express delivery na ito. Ang pagpapadala ng mga pakete pabalik-balik sa pagitan ng Sky Class Island at ng sekular na mundo, ito ay isang kaganapang nanginginig sa mundo. Kung ang pabalik-balik sa pagitan ng Sky Class Island at ang karaniwang mundo ay talagang ganoon kadali, kung gayon, bakit kailangan ni Boss Terrence at lahat ng iba pang nangungunang masters na dumaan sa lahat ng problemang ito? Plus,
It'd been more than a year kung kaya niyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya, babalik man lang siya para makita ang lahat, kahit hindi pa siya tapos sa kanyang negosyo, di ba? Ang tanging naisip ni Chester ngayon ay imbestigahan ang kumpanyang ito ng express delivery na lumabas ng wala saan. Siya ay isang Sky-class full master, ngunit hindi siya isang profesional. Maaari lang siyang pumunta sa kanila kung gusto niya, ngunit imposible para sa kanya na makakuha ng anumang bagay mula sa mga ito nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Gayunpaman, kahit na hindi magawa ni Chester ang kanyang sarili, hindi ito nangangahulugan na hindi magagawa ng iba. Anong problema? What the hell? Tanong ni Amara habang pababa ng hagdan na may dalang isang basong tubig. Nakita niya si Chester na nakatingin sa isang pakete. Amara, sis-in-law, sakto ka dumating. Kakatanggap ko lang ng delivery, pwede mo bang tingnan itong delivery company? Mabilis na sinabi ni Chester. Amara ay mula sa Special na Investigation Bureau, pagkatapos ng lahat, at ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang siyasatin ang isang kumpanya ng paghahatid. Bakit mo inimbestigahan yung delivery company? Sabi ni Amara, nalilito habang nakatingin kay Chester na may kakaibang tingin sa deliveryman. Anong klaseng loika ito? Kung kailangan niyang imbestigahan ang delivery company para lang makatanggap ng delivery, hindi ba kailangan niyang imbestigahan ang drinking water plant ngayong umiinom siya ng tubig? Hindi, may kakaiba sa express delivery company na ito, kakaiba. Paliwanag ni Chester. Paano? Dinaya ka ba nito ng pera mo? Nalilitong tanong ni Amara. No, I didn't. Si Chester ay isang Sky-class full master. Walang sino man sa karaniwang mundo ang maglalakas loob na dayin siya ng kanyang pera, hindi banggitin na hindi siya nagkukulang sa pera. Kinawian niya ang pakete sa kanyang kamay at ngumiti ng mapait. Nagpadala lang ito ng isang pakete, at ang nagpadala ay si Boss Terence. Paf! Lumuwa si Amara ng isang subo ng tubig, halos mahulog sa hagdan. Wala siyang pakialam sa tiyan na tumalsik sa buong lugar. Hindi man lang alam ni Chester kung paano niya napunta sa kanya. Ang alam lang niya ay bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, inagaw na ni Amara ang pakete mula sa kanya, at nabasa siya ng tsaa. Ito talaga ang sulat kamay ni Terence. Tumingin si Amara sa resibo at laking gulat niya kaya hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Namumula ang kanyang mga mata at nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito umagos. Isang buong taon na ang nakalipas, at wala man lang balita mula kay Terence. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Terence araw-araw, at bawat araw ay parang isang taon. Totoong napakalakas na ni Terence. Bago sila umalis siya ay sapat na malakas para durugin ang lahat ng practitioner sa karaniwang mundo, ngunit iba ang Sky-class Island. Ito ay isang lugar ng mga alamat. Gaano kadelikado ang pagpunta doon, kung siya ay aapihin at kinubkob ng mga taong hindi niya pamilyar, o kahit na ang Sky-class Island ay talagang umiral. Ang lahat ng ito ay hindi pa rin alam. Minsan, nagigising pa si Amara sa kalagitnaan ng gabi dahil kahit sa panaginip, hindi niya maiwasang mag-alala. Napakatagal na, at hindi pa rin siya bumabalik. May nangyari ba kay Terence? Hindi niya akalain na makakatanggap siya ng delivery mula kay Terence, at mula sa Sky-class Island. Ang kanyang reaksyon ay kapareho ng kay Chester. Siya ay natulala, at ang kanyang utak ay kulang sa oxygen. Amara, sis-in-law, sa tingin mo ba dapat nating suriing mabuti itong express delivery? Agad na sabi ni Chester. Sa ganang kanya, dalawa lang ang posibilidad kung makakarating siya sa pinakailalim ng express delivery na ito. Ang delivery ay peke, at may napik ng sulat kamay ni Boss Terence. Ang isa pang posibilidad ay totoo ang package, ibig sabihin, ipinadala talaga ito ng amo ni Terence mula sa Sky-class Island. Ang kahulugan sa likod nito ay napakatempting. Kung ang paghahatid ng Central Express na ito ay maaari talagang pumunta sa pagitan ng Sky-class Island at ng karaniwang mundo, kung gayon hanggat nakikita nila ang kanilang mga pamamaraan, maaari silang pumunta sa Sky-class Island at hanapin si Boss Terence, tama ba? Natural lang para kay Chester na mag-isip ng ganoon, at alam din iyon ni Amara, ngunit hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Kahit ano pa, tipunin muna natin ang lahat. Sige.
Hindi na nakapaghintay si Chester at humingi ng tulong, iniwan si Amara na mag-isa, nakatitig sa sulat kamay ni Terence. 4,408. Gusto niyang basahin ang sulat sa lalong madaling panahon, syempre, ngunit hindi nararapat na gawin iyon bago ang lahat ay narito. Siya ang kasintahan ni Terence, ngunit kung ang liham na ito ay talagang isinulat ni Terence, ito ay para sa lahat, hindi lamang sa kanya. Kaya naman, ang liham na ito ay kailangang buksan sa harap ng lahat, at mahawakan lamang ito ni Amara sa ilang sandali. Matapos matanggap ang tawag ni Chester at malaman na nagpadala si Terence ng delivery mula sa Tianjia Island, ang unang reaksyon ng lahat ay isipin na ang taong ito ay nakikigulo sa kanila o siya ay baliw. Walang naniwala sa kanya. Gayunpaman, kahit na hindi sila naniniwala, wala pang 2 oras, lahat ay nagtipon na sa Charlton Family Villa. Si Jepoy, Fatty Boy, Jacob, Julian, Sheena, Zyrene, Quentin, Quinley, Sean, Shelton, Brian, Aliyah, at ang iba pa ay narito lahat. Maliban kay Donovan at Tita Queen, na nasa nayon pa lang, narito lahat ang grupo ni Terence. Ang katotohanan na ang lahat ay nakarating ng napakabilis, maliban sa kanilang malakas na pagkakaisa, ay higit pa o mas kaunti dahil sa resulta ng nakaraang insidente. Natakot ang lahat sa biglaang pag-atake ni Donald at ng kanyang mga tauhan. Mapalad na si Donovan ay sumagip sa huling pagkakataon, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Pumunta si Boss Terence sa Sky Class Island at ipinagkatiwala ang mga sister-in-law na ito sa lahat. Kung may nangyaring mali, paano nila haharapin si Terence? Pagkatapos ng nakaraang insidente, natutunan ng lahat ang kanilang aralin. Bagamat nagpalitan pa rin sila ng tungkulin sa 2 koponan, hindi sila lalayo kung walang espesyal na pangangailangan. Kung may nangyari, masusugod sila sa villa sa loob ng 2 oras, gaya ng nangyayari ngayon. Ang una nilang ginawa pagdating nila sa villa ay kinaladkad si Chester palabas at binugbog, ngunit nang makita nila ang pakete sa mga kamay ni Amara, lalo na may pirma ni Terence, hindi nila maiwasang makahinga ng malamig. Ito ay totoo. Hindi naiwasang magtinginan ang lahat na parabang nakakita ng multo. Maaaring totoo, ngunit maaari ring peke. Kahit na ano, ang express delivery na ito ay tiyak na kainahinala. Kailangan nating imbestigahan itong mabuti. Sabi ni Chester with conviction. Napakunot noo ang lahat at nag-isip sandali, saka tumango. Nagkaroon ng kahulugan. Kung ito ay totoo o hindi, ito ay kinakailangan upang siyasatin ang biglaang kumpanya ng paghahatid ng Central Express. Kung peke ang paghahatid, nangangahulugan ito na may lihim na motibo sa likod nito, ginagamit nila ang paghahatid na ito upang gumawa ng malaking bagay sa sulat kamay ni Terence. Kung totoo ang paghahatid, kailangan nilang malaman kung sino ang sentral na paghahatid na ito, at kung anong uri ng Diyos ang nagpapahintulot dito na maglakbay sa pagitan ng Tianjia Island at ng karaniwang mundo. Kung ganoon nga, kailangan kong problemayan ang sis-in-law na si Amara para makapasok, napatingin ang lahat sa Amara. Ang paghahatid ng isla ng Sky Class ay malinaw na isang supernatural na insidente, at ang Supernatural Investigation Bureau ay may awtoridad na imbestigahan ito. Siya ang pinakaangkop na tao upang hawakan ito. Oo, makikipag-ugnayan ako kaagad sa mga tao mula sa Supernatural Investigation Bureau at ipasimulan silang mag-imbestiga. Tumango si Amara. Mas inaalala niya ang kaligtasan ni Terence kaysa sa iba, at responsibilidad niya ito. Paano itong express delivery? Gusto mo buksan ko? Nagkatinginan ang lahat-lahat, sila ay Sky Class Full Master, at wala silang dapat ikatakot sa mundong ito, ngunit ang express delivery na ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Kahit sino ay nag-aalala tungkol dito, gaano man sila kabaliw. Siyempre sisirain ko yan. Sina Amara, Sheena, Zyrene, at Aliyah ay sabay na nagsalita. Sila ang mas matapang sa sitwasyong ito, at ang dahilan ay simple, sila ang higit na nagmamalasakit kay Terence. Bagamat malamang na isang bitag ang express delivery na ito, paano kung hindi? Kahit na isa lamang sa 10,000 pagkakataon, ang iilan sa kanila ay tiyak na hindi papayag na balewalain ito.
Kung tutuusin, ang pagbabalik ng liham ni Terence ay hindi isang bagay na mangyayari sa totoong buhay, ngunit ito ay isang bagay na madalas nilang pinagpapantasyahan sa kanilang mga panaginip. Ngayong naging katotohanan na ang kanilang mga pangarap, wala nang dahilan para tanggihan siya dahil lang sa kaunting pag-aalala. Sige, ngunit bago mo ito lansagin, gumawa ng ilang mga hakbang sa proteksyon. Nagkatinginan si Julian at ang iba pa. Bilang mga lalaki, hindi sila maaaring maging mas matapang kaysa sa mga babaeng ito. Nais din nilang malaman kung ano ang nasa sulat na ito. Sa lakas ng peak ng Sky Class, ang mga bomba at iba pa ay hindi man lang banta sa kanila, hindi pa banggitin na ang express letter na ito ay patag at hindi mukhang bomba. Kung walang aksidente, dapat may sulat sa loob. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ito ay ligtas. Kung ito ay isang bitag, ang sulat ay maaaring nababalutan ng walang kulay at walang amoy na lason. Bagamat lahat sila ay Sky Class Masters, kung ito ay talagang isang pambihirang lason, maaaring hindi sila makatakas. Para sa kaligtasan, nagsuot si Amara ng isang pares ng high isolation gloves, ang karaniwang kagamitan ng Supernatural Investigation Bureau. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang pakete sa ilalim ng tingin ng lahat. Walang malay ang lahat na nagpipigil ng hininga. Gaya ng inaasahan, hindi isang delikadong bagay ang pumasok sa kanilang mga mata, kundi isang pirasong papel, isang ordinaryong papel. Kung ang isa ay kailangang sabihin kung ano ang naiiba sa iba pang mga piraso ng papel, ito ay walang iba kundi isang maskat-anji tangi at simpleng sulat. Ito ay sulat kamay din ni Terence, at ang tono ng boses ay ang kanyang karaniwang estilo. Walang pagkakamali, personal na sulat ito ni Terence. Sabi ni Amara, tuwang-tuwa pagkatapos ng isang mabilis na tingin. Kung ito ay isang bitag, ang paggaya sa sulat kamay ni Terence ay posible, ngunit maging ang tono ay pareho. Imposible iyon, ibig sabihin ang liham na ito ay 100% mula kay Terence. Sa madaling salita, ang express delivery company na ito na biglang lumitaw ay maaari talagang maglakbay sa pagitan ng Sky Class Island at ng secular na mundo. Ito ay hindi kapani-paniwala. Talaga. Naningkit ang mga mata ng lahat nang marinig nila ito, at puno ng saya ang kanilang mga mukha. Nagmamadali silang hinimok, ano ang sabi ni Boss Terence? Kamusta na siya ngayon? Don't worry, hindi ko pa tapos basahin. Ibibigay ko na agad sa'yo. Natakot si Amara na sumugod ang mga tao upang kunin ito, kaya mabilis niyang iniskan ang sulat bago ipinasa sa iba. Ipinasa ng lahat ang liham, at ang ilan ay hindi na makapaghintay pa. Umakyat sila upang basahin ito ng magkasama, o sinisikmura si Amara na sabihin sa kanila ang nilalaman ng sulat. Habang nakikinig, hindi nila maiwasang purihin ito. 4,409. Walang alinlangan, ang liham ay ang isinulat ni Terence sa Nakajima auction. Hindi naman siya nagkukulang sa Spirit Jades, at gusto lang niyang subukan ito. Kahit na hindi ito umabot sa lahat, hindi ganoong panghihinayang si Terence. Gayunpaman, marahil ay hindi niya naisip na ang sulat ay talagang makakarating sa kanila. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, ang liham ay hindi pumasok sa anumang lihim na impormasyon. Karaniwang sinabi ni Terence sa kanya ang lahat ng nangyari pagkarating niya sa Tianjia Island, mula sa Yingzin Pavilion hanggang sa gitnang isla, kasama ang pakikipagkita niya kina Teresa at Milky. Wala siyang pakialam sa abala dahil gusto niyang malaman ng lahat na ligtas siya at maayos ang lahat sa Sky Class Island. Nais din niyang ang lahat ay magkaroon ng pangkalahatang impresyon sa Sky Class Island. Pagkatapos ng lahat, tinutukoy ng paningin ang taas ng isang tao bilang mga practitioner, sa tulong ni Terence, maaabot nila ang taas na ito balang araw. Marahil ay kailangan din nilang pumunta sa Sky Class Island para sa pagsasanay, at hindi masamang ihanda sila ngayon. Maliban dito, binanggit din ni Terence sa liham na alam niya kung nasaan si Zhang Lijo at sinusubukan niya ang lahat para mahanap siya. Isang araw, makakabalik siya at mailigtas ang mga batang babae na walang malay, upang ang lahat ay makapagpahinga at hindi masyadong mag-alala. Sa dulo ng sulat, natural na hindi maiwasan ni Terence na magtanong tungkol sa sitwasyon ng lahat.
Kung tutuusin, alam na niya na ito ay isang return letter mula sa auction sa Zhongdao. Sa teorya, maaari siyang makatanggap ng tugon mula sa lahat, at tulad ng kung paano nag-aalala ang lahat sa kanya, si Terence, na nasa Sky Class Island, ay nag-aalala rin sa mga babaeng ito at mga tagasunod sa sekular na mundo. Ang karaniwang tahimik na Charlton Villa ay puno ng ingay sa buong hapon. Ang lahat ay nagpasa ng liham ni Terence ng isang beses, ngunit hindi ito sapat. Si Amara at ang iba ay nagmamadaling basahin ito sa pangalawang pagkakataon dahil halos nabasa nila ito sa unang pagkakataon. Bihirang makatanggap ng liham mula kay Terence, kaya kailangan nilang basahin ng malinaw ang bawat salita. Kasabay nito, ang mga hindi nakapanood nito sa pangalawang pagkakataon ay tuwang-tuwa, pinag-uusapan ang mga eksenang binanggit ni Terence sa sulat. Pagdating sa mga kapana-panabik na bahagi, lahat ay nasa sabik at nais na subukan ito muli. Noon lang sila makakapagsaya. Matapos basahin ang sulat, ang pananabik ng lahat para sa Sky Class Island ay naging mas malakas at mas malakas. Lahat sila ay naghihintay kung kailan babalik si Boss Terence at dalhin sila sa maalamat na Sky Class Island. Nanatiling magkasama ang grupo hanggang sa gabi, tinatalakay pa rin ang isinulat ni Terence sa kanyang liham. Ngayong alam na nilang maayos ang kanilang amo, maaari na nilang ihinto ang kanilang mga alalahanin at magkaroon ng higit na pagganyak at pag-asa para sa hinaharap. Sa proseso, biglang tumunog ang telepono ni Amara. Tumahimik ang lahat at tumingin sa kanya, naghihintay na matapos siya. Lahat, ang mga resulta ng pagsisiyasat ng Supernatural Investigation Bureau sa paghahatid ng Central na Express ay lumabas. Sabi ni Amara, "Paano na? Paano na?" Hindi na makapaghintay si Chester at ang iba pa. Ang liham ng amo ni Terence ay totoo, nangangahulugan ito na ang sentral na paghahatid na ito ay talagang may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Maaari silang maglakbay sa pagitan ng Tianjia Island at ng karaniwang mundo ayon sa gusto nila. Siyempre, nais ng lahat na malaman ang mga detalye ng isang misteryosong kumpanya ng paghahatid. Hiniling ko na sa kanila na ipadala ang impormasyon sa aking telepono. Sabay-sabay tayong tumingin. Kinuha ni Amara ang isang projector at ipininta ang impormasyon sa dingding na sinasabi sa lahat na magtipon at pag-aralan ito. Pagkatapos ng lahat, ang Supernatural Investigation Bureau ay may opisyal na background at hindi isang ordinaryong departamento. Mayroon silang malaking awtoridad. Ang impormasyon na nakita ng lahat ay natipon sa maraming mga channel, kabilang ang iba't ibang pampubliko at pribado, at maging ang mga hindi makikita sa liwanag ng araw. Ang iba't ibang uri ng impormasyon mula sa iba't ibang aspeto ay nakolekta at sa wakas ay pinagsama-sama. Matapos tingnan ang impormasyon, walang nakitang kainahinala. Ibang-iba ito sa inaasahan nila. Bilang isang Magical Express Company na maaaring kumonekta sa Tianjia Island, walang duda na ang Central Express ay dapat na may dalang ganap na lihim na hindi maaaring sabihin sa iba. Gayunpaman, matapos basahin ang napakaraming detalyadong impormasyon, nalaman ng lahat na bagamat ang logistics network ng kumpanyang ito ng Surir ay talagang naa-access sa lahat ng direksyon at mas malakas kaysa sa mga ordinaryong kumpanya ng Surir, tila walang ibang mahiwagang aspeto. Itong express delivery company na biglang sumulpat ay talagang nakatago. Hindi maiwasan ng lahat na mapatingin sa isa't isa. Maging ang Supernatural Investigation Bureau ay hindi malaman ang mga detalye nito, kaya't halatang hindi ito maliit na bagay. Gayunpaman, kung mas naging ganito, mas pinatunayan nito na hindi ito karaniwan. Kung isa lang itong ordinary express delivery company, paano ito makakatakas sa mga mata at tenga ng Supernatural Investigation Bureau, at paano ito makakapagpadala ng delivery mula sa Sky Class Island? Sandali lang, itong Central Express Delivery Company ay isang foreign company na sa Europe ang headquarters. Sabi ni Chester sabay turo sa isa sa mga files. Ang mga kumpanya ng express delivery ay iba sa ibang mga industriya. Maaari lamang nilang buksan ang merkado at makakuha ng pagkilala pagkatapos mag-ugat sa lokal na merkado. Sa makatuwid, marami sa kanila ay mga lokal na kumpanya ng logistic. Naisip ng lahat na ang biglaang pagtaas ng Central Express ay dapat na walang pagbubukod.
Hindi nila inaasahan na ito ay isang dayuhang kumpanya, at ang punong tanggapan nito ay nasa Europa. Oh, tama. Nag-react ang lahat at nagbangon ng mga bagong pagdududa. Hindi sinasabi ng impormasyon kung sino ang founder at boss nito. Kukunin ko ang isang tao na mag-imbestiga kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Napagtanto din ito ni Amara at agad na tumawag sa Supernatural Investigation Bureau. Lahat ay may mahinang premonition na kung malalaman nila ang behind the scenes na boss nitong paghahatid ng Central Express, baka malaman nila kung sino ito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang mga resulta. Ang grupo ng apoy na wolf. Ang apat na simpleng salitang ito ay nagpatingin sa bawat isa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagawa nilang sabihin, may isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito. Mukhang kailangan kong makipag-ugnayan kay Kuya Darwin tungkol sa bagay na ito. Sabi ni Amara habang kinurot ang baba. Tumango ang lahat. Ang pulang kabibe at ang Firewolf Gang ay iisa, kaya si Darwin Bro ay itinuturing na isa sa mga miyembro ng Firewolf Gang. Siya lang ang nakayanan nito. Nang walang alinlangan, agad na nakipag-ugnayan ang lahat kay Kuya Darwin. Matapos matanggap ni Kuya Darwin ang balita, nagmadali siyang pumunta sa villa ng pamilya Charlton magdamag. Gayunpaman, upang maitago ang kanyang hitsura, ang hitsura ni Kuya Darwin ay medyo mababa at misteryoso. Higit pa rito, pagkatapos maingat na baguhin ang kanyang hitsura, nakakita siya ng isang maaasahang dahilan upang maghatid ng take-out. 4,410. Nang makita ang hindi inaasahang pagpapakita ni Kuya Darwin, walang sinumang naruroon ang makapagpigil. Lahat sila ay nakahawak sa kanilang mga tiyan at tumatawa ng malakas na hindi sila makatayo. Sa huli, si Amara ang nagpaliwanag ng buong bagay kay Darwin Bro at nagpasa ng sulat ni Terence sa kanya. Sa pagtingin sa nilalaman ng liham ni Terence, ang pagkagulat ni Darwin Bro ay hindi mas mababa kaysa sa iba. Lalo siyang nabigla. Siya ay nasa pulang kabibe ng mag-isa, at matagal na siyang nakatanggap ng anumang balita mula kay Terence. Ang ganitong uri ng kalituhan, na hindi alam kung kailan ito matatapos, ay mas mahirap tiisin kaysa sa iba. Ngunit sa kabutihang palad, iniwan siya ni Terence ng antidote bago siya umalis, kaya wala siya sa anumang panganib na nagbabanta sa buhay. Nagpapasalamat pa rin siya kay Terence. Paano na? May alam ka ba sa delivery ng Central Express na ito? Hindi na makapaghintay si Amara at ang iba pa. I'm not sure. I'm only in charge of a part of the Red Conch business. It's hard for me to interfere with other matters. Itong Central Express delivery na ito ay parang na-establish kanina lang. Wala naman itong kinalaman sa akin, pero makakabalik ako at makakahanap ng paraan para makapag-imbestiga. Napaisip si Kuya Darwin. Ganun ba? Hindi maiwasan ng lahat na makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Kung malalaman nila ang mga detalye ng paghahatid ng sentral na express, maaari nilang malaman kung paano malayang maglakbay sa pagitan ng Sky-class island at ng sekular na mundo. Ito ay isang napakahalagang bagay, ngunit tila hindi ito magiging ganoon kadali upang malaman ito ngayon. Huwag masyadong masiraan ng loob, lahat. Mayroon pa akong kapangyarihan doon. Hindi ko magagarantiya na makakakuha ako ng napaka-core na impormasyon, ngunit maaari kong subukan. Kahit na ano, makakakuha ako ng ilang panloob na impormasyon. Sabi ni Kuya Darwin sa lahat. Okay, then ipauubaya ko na sayo. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Upang maiwasan ang paghihinala, hindi nagtagal sa villa si Kuya Darwin. Sa ilalim ng takip ng gabi, mabilis siyang umalis ng tahimik. Napakahusay ni Brother Darwin. Hindi na naghintay ng matagal ang grupo. Bago sila makaalis sa villa ng pamilya Chu, nagpadala ng mensahe si Kuya Darwin kinaumagahan. Ang express delivery daw mula sa Sky-class island ay nagmula sa isang maliit na isla malapit sa Las Vegas. Ang lugar na iyon ay ang base ng Firewolf Group, at ang core island ay tinatawag na Firewolf New Island. Ang express delivery ay inilipat at ipinadala mula doon, ngunit hindi namin alam kung saan ito ipinadala noon. Sa pagtingin sa mensahe ni Kuya Darwin, hindi napigilan ng lahat na tumahimik.
Sa katunayan, kung susundin nila ang deduction na ito, madaling mahihinuha na bago dumating ang express delivery sa Firewolf Island, dapat ay nasa Skyclass Island na ito. Kahit na ang haka-haka na ito ay nakakagulat, ito ay tila ang pinakamakatwiran. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na mayroong espesyal na daanan na nagkokonekta sa Firewolf Island sa Skyclass Island. Gayunpaman, kahit na mayroon silang malaking tiwala sa haka-haka na ito, wala silang magagawa sa sandaling ito. Kung ito ay totoo o hindi, malalaman lamang nila pagkatapos na makita ito ng kanilang mga mata. Gayunpaman, ang bagong apoy na Wolf Island ay ang base ng apoy na Wolfgang. Hindi naman sila basta-basta makakapasok ng puwersa, di ba? Ang lakas ng tuktok ng Skyclass ay sapat na upang duminahin ang secular na mundo, ngunit hindi sila mapagmataas na tao. Hindi nila naisip na sila ay hindi matatalo. Bukod dito, naka-alarm na ang huling insidente. Kung hindi dahil sa pagliligtas ni Donovan sa huling sandali, mahirap sabihin kung ilan sa kanila ang nakaligtas. Dagdag pa, ang Skyclass Full Masters ay nakakatakot lamang sa karaniwang mundo, sila ay wala sa misteryosong Skyclass Island, tulad ng sinabi ni Terence sa sulat. Dahil konektado ang Firewolf Island sa Skyclass Island, sino ang nakakaalam kung anong antas ng mga Masters ang nakatago doon? Kung may Master man mula sa Skyclass Island, kahit isa lang, siguradong hindi ito kayang hawakan ng lahat ng tao dito. Ang mga taong tulad ni Chester ay mainitin ang ulo, ngunit hindi sila walang utak, hindi sila gagawa ng isang katangahan gaya ng pagpapakamatay bago malaman kung sino ang kalaban. Amara sis-in-law, dahil na-confirm na natin ang target natin, mukhang mahihirapan na naman tayo sa Supernatural Investigation Bureau. Hindi tayo pwedeng kumilos ng padalos-dalos kung hindi natin alam ang totoo, nagkatinginan ng lahat at maingat na sinabi. Bago umalis si Terence, binigyan niya sila ng pinakamahalagang gawain, na protektahan ang mga babaeng walang malay. Ang lahat ng iba ay pangalawa. Kung kumilos sila ng padalos-dalos upang imbestigahan ang bagong apoy na Wolf Island, inuuna nito ang kariton bago ang kabayo. Oo, iyon lang ang magagawa natin sa ngayon. Gayunpaman, huwag masyadong umasa. Kung ito ay nasa loob ng mga hangganan ng China, ang Supernatural Investigation Bureau ay maaari pa ring mag-imbestiga ng kaunti gamit ang kanilang awtoridad. Gayunpaman, ang apoy na ito ng Wolf Island ay isang maliit na isla sa labas ng mga hangganan, at gumagawa sila ng mga bagay ng palihim. Kahit na ang Supernatural na Investigation Bureau ay hindi makakahanap ng impormasyon sa labas. Sabi ni Amara, pinakinggan ang lahat. Mas mabuting malaman hanggat maaari. Mas mabuting malaman ang ilang clues kaysa wala. Bagamat hindi pa tayo lubusang magkaaway, mas mabuting kilalanin natin ang ating mga sarili at ang ating mga kaaway upang tayo ay maging handa. Ngunit kailangan nating mag-ingat at huwag hayaan silang mapansin tayo, sabi ni Wang Chong. Mataimtim na sabi ni Brian. Oo, hindi kami sinabihan ni Boss Terence na harapin ang express delivery company na ito o ang Firewolf na bagong isla sa likod nito. Kahit na imbestigahan natin sila, kailangan nating mag-ingat at huwag pilitin ang pagpasok. Hindi natin gustong magdulot ng anumang hindi kinakailangang gulo. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ano man ang mangyari, ang pagprotekta sa mga babaeng walang malay ay ang pinakamahalagang bagay. Kung hindi nila sinasadyang mapuko ang isang malakas na kaaway na hindi nila kayang harapin, talagang mahirap itong harapin. Hindi talaga sila makapagtago sa West Star Village at hilingin sa dakilang Diyos na si Donovan na lumabas muli, tama ba? Sila ay mga tao ni Boss Terence, ngunit lahat sila ay mga master, hindi sila makapal ang balat upang guluhin ang matanda para sa isang bagay na tulad nito. Huwag mag-alala, lahat. Ako mismo ay babalik sa Supernatural Investigation Bureau para bantayan ang lihim na investigasyon sa sunog Wolf New Island. Safety first, I guarantee that I won't alert the enemy. Sabi ni Amara sabay tango. O tama, halos may nakalimutan akong importante, sabi ng deliveryman na ang sulat sa atin ni Boss Terence ay isang resibo, ibig sabihin ay maaari tayong tumugon kay Boss Terence at ipadala sa kanya itong Central Express Delivery. Hinaplos ni Chester ang kanyang ulo. Pwede ka pang mag-reply.
Bakit hindi mo sinabi kanina? Nagulat at natuwa ang lahat ng sabay-sabay, at sinimulan nilang bugbugin si Chester gamit ang hindi magiliw na mga mukha. Buti na lang at hindi pa sila umaalis, kung hindi, malalampasan nila ang mahalagang pagkakataong ito na magpasa ng mensahe kay Boss Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.